Alright, magandang araw po ng Biyernes sa lahat ng ating mga kababayang OFW sa anumang panig ng mundo. At kahapon po ay napanood ninyo sa ating YouTube channel ang tungkol po sa verification contract o easy exemption ano mangyayari sa inyo kapag nandiyan na yung application. All of these will be included in the application as soon as possible. For now, marami pa silang inaayos sa technical. Speaking of this, pag-usapan na rin natin kung ano ba talaga ang plano ng DMW in the beginning pa lang. So kung hindi nyo napanood sa Zoom meeting or hindi nyo narinig sa kanilang Facebook o nabasa sa kanilang Facebook, allow me to tell you na ang unang proposal, unang expectation natin at sinabi ni Secretary na ang kontrata po under the DMW mobile app is clickable na. Kumbaga, mag-upload ka lang ng kontrata dyan kapag kayo po ay kukuha ng OFW Pass para sa mga magbabakasyon. Para sa mga OFW po kasi, kung meron kayong application ngayon, hindi mo makiklik yung visa dyan, di ba? Ang pwede mo lang maklik dyan is the passport kung wala pa kayong passport dyan or the visa itself. Pero siyempre, kung kayo naman po ay balik manggagawa talaga, automatic naman yung inyo pong passport will be included diyan, including dyan. So, hindi lang yung mga Pilipino na newly hired, etc. etc. So, especially yung mga may e-registration, automatic, meron naman kayong passport na lalabas din sa DMW app ninyo. Ang isa lang sa mga kiniklik lang natin dyan is yung visa. Eventually, malilinawan tayo whether visa ba talaga yan or ID resident or ID or resident permit or mismong ID. Maraming bagay, maraming mga pinag-uusapan ngayon sa DMW na hinihintay natin ang kasagutan. Pero nauna lang sinabi ng Director Charles Tabu kamakailan sa atin nung siya po kausap natin sa telepono, nilinaw niya na visa ang kakailanganin gamitin i-upload ng mga Filipino galing sa Saudi Arabia kapag mag-a-apply ng OFW Pass. So, ang nangyayari ngayon ay yung pag yung OFW nagpa-passport renewal, hindi mo inia-upload sa application yan. Ang unang disenyo ng application na yan, ikaw mismo, picturean mo lang yung kontrata mo, saka mo i-upload doon. Yun yung unang proposal dyan. Yun yung unang mangyayari dapat. So, expectation ganon. Pero dahil nga maraming nangyari, so ang ginagawa ng government natin, ng DMW, sino man dyan na magpapa-verify ng kontrata, yung kontrata, yung documents ninyong isasubmit sa POLO, talking about 10 countries na nasa pilot test. Mag-submit ka ng kontrata dyan, i-encode ngayon ng MWO. Once na na-include na ng MWO yung mga documentary requirements na pinasa mo, automatic mag-a-appear yan sa inyong DMW app. Ito yung nangyayari ngayon. Pero yung expectation na unang sinabi, picturean mo lang yan, i-upload mo sa iyong application. So kapag ka nagpa-verify ka ng contract sa MWO for those countries na nasa pilot test run, automatic ma-activate ang inyong kontrata at ang inyong DMW OFW Pass. Pero kung kayo naman po ay hindi pa nakakakuha ng QR code dyan dahil nagpa-verify ka na ng kontrata mo, ang gagawin mo lang is uninstall mo lang at ibalik mo, i-install mo ulit. In that way, yon ang lalabas. Kalalabasan, updated na yan. So kahapon po nagkaroon ng meeting ang MWO, kabilang na dito ang talagang gumawa, developer ng application. So pinaliwanag sa kanila yung mangyayari, ano yung expectation with this application. Doon na nabuo ang ilan sa mga bagay na hindi muna natin pwedeng sabihin ngayon, sila ang dapat magsabi. I hope you understand. So soon as possible, sooner or later mga kababayan, may ilo-launch na ng matiwasay ang application. For now, taste muna tayo sa OFW, sa OEC traditional. At kahapon po napaliwanag na rin ni Yusek Kakdak ng DMW yung tungkol sa verification of contract na kapag ikaw ay uuwi sa Pilipinas, hindi mo na kailangan. Lilinawin ko lang po. Yung tinutukoy po ni Yusek Kakdak doon sa video kahapon is para lang po sa mga skilled workers.
Kung ikaw ay isang kasambahay dito sa Saudi Arabia, ay automatiko talaga na kayo ay magpapa-verify ng kontrata kapag natapos ang inyong 2 years contract. Kaya babalik ka sa employer mo or hindi, kailangan may verify kayong bagong kontrata before you go home or kahit hindi kayo uuwi ng Pilipinas. Bakit? Dahil ito po yung set rule, regulation ng DMW o POEA sa mga kasambahay na nandito sa Saudi Arabia. Wala tayong magagawa, ganun talaga yon. So, isa pa sa mga dahilan is vulnerable kayo. Okay? So, mas marami ang mga naaabusong tao, Pilipino, sa sekto o sa sekta ng mga kasambahay. Kaya minamabuti ng ating gobyerno na kayo po ay magpapa-verify ng kontrata. Okay, I hope na naintindihan nyo ang atin hong paliwanag at ito ay direct to the point na. Magalit ka na naman. Magandang araw sa inyo lahat.